Good morning, good morning, good morning mga kababayan. Grabe itong pasabog ni Eden Santos. Naalala nyo po nung nakaraan na yung tinanong ni Eden Santos na itong sinabi ni Manang Claire na huling-huli po sa pangbobola po sa taong bayan. Itong sinabi niya na mga barangay na mahigit 4,000 na barangay na wala ng drug addict, na drug-free na daw mga kababayan. Hiniling po ni Eden Santos kung nasaan, anong lugar po ito, magbigay ng kahit 10 barangay. Wala po siyang maibigay mga kababayan. Kaya pinagtawanan po itong si Manang Claire na talagang lumulutang ang utak. Talagang hindi mawari kung saan kukuha ng sagot ito. Ngayon mga kababayan, itong hamon ni Manang Claire, kanyang pinagbigyan. Pero, grabe ito. Talagang hindi mo alam kung PCO ba ito, abogado ba ito. Ay, mga kababayan, magugulat kayo dito. Kasi nga, itong binigay ni Madam Claire, blanco pala. Akala ng taong bayan, punong-puno ito. Pero blanco pala itong papel na ito. Talagang, grabe ka Manang Claire. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob mo. Kaya mga kababayan, ito na. Ipakita na natin itong ginawa ni Manang Claire. Talagang natimbog ang kanyang pagiging tulongges dito. Kaya, nasasabihan ng PCO dito sa Malacanang na pinamumunuan ni Manang Claire, pati itong si Errol Kabatbat, na factory of fake news. Ito yung dahilan bakit tinanggal nila si Eden Santos. Kaya mga kababayan, hindi ko na patatagalin pa. Eden Santos, natimbog si Manang Claire sa kanyang pagiging tanga at tulongges. Bakit mga kababayan? Kayo na po ang magkomento mamaya. Ito na po siya. Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? Report mula kay Eden Santos. At nandito po yung iba mga pangalan. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug-cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi yung mga barangay na nasasabi natin drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. O mga kababayan, isipin nyo po, wala man lang kahit anong barangay, walang pangalan ang mga pinagsasabi ni Manang Claire, incomplete report. Talagang pangbobola ito Manang Claire. Ito lang si Eden Santos mga kababayan ang may lakas ng loob na ipakita ito sa taong bayan. Nakita nyo ba sa ibang mga reporter, meron bang mga nagbalita ng ganitong uri
na gaya ni Eden Santos na akala natin totoo na wow BBM tinalo mo pa si Tatay Digong sa sobrang kapal ng mga papel na pinapakita ni Auntie Claire. Hindi pala clear. Malabo pa. Ang labo mo naman, Manang Claire. Ngayon, sukul na sukul ka, huling-huli ka sa pagiging fake news mo. Sasabihin mo, mamaya, meron pang ibubulgar si Eden Santos na saan nakuha ni Manang Claire itong 4,000. Kumbaga, insufficient saka magkaiba ang datos ng PIDEA at itong si Manang Claire. Kaya dito, masusuplak ni Eden Santos itong si Mali Claire. Naku po, eto na. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PIDEA. Sa datos ng PIDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug-free ng PIDEA. Napakarami po at hindi ko po mabasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasahin ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug cleared? Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Saan kinuha ni Manang Claire itong datos na 4,027 barangays? Bakit na magkaiba yata ang balita mo sa datos ng PIDEA? Ibig sabihin, hula-hula ka lang pala, hula-hoop. May malang, may masabi lang. Mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Abi, matindi po ito. Matinding suplak ito sa pagiging PCO ni Auntie Claire. Na ang yabang-yabang pa, mahigit 4,027 na ang mga barangay na drug-free. Pinagmamalaki ko sa inyo, ito ang performance ng amo ko. Nung tinanong na, saan po yung balay-balay na yan, anong mga pangalan yan, walang maipakita. Ngayon, nagpakita ng mga papel. Incomplete report pala ito. Wala namang mga pangalan ng mga barangay. 25,000 pala ito. Saan kinuha yung 4,027 na sinasabi at pinagmamalaki ni Manang Claire, mga kababayan? Di lumabas din ang tunay na pagiging tulongges na fake news pala itong si Lola Claire nyo. At wala pang maipakitang mga address ng mga barangay kung talagang totoo ang mga ito. Naku po mga kababayan, matinding suplak talaga ito. Nakakahiya ito sa pagiging PCO nito at pagiging spokesperson ng Malacanang. Kung ano ang pinapakita mo, yan ang magiging imahe ni Pangulong BBM dito, mga kababayan. Kaya kayo nasasabihan na parang hindi kayo abogado. Parang saan ba nag-aral ito? Dapat ang abogado, kada salita niya, talagang detalye, nakasulat. At talagang hindi mo kakakitaan ng gawa-gawang mga kwento ng mga balita. Bumababa kasi ang pagkatao nyo kung kayo'y makikitaan ng mga ganitong sintomas ng pagiging marites lamang na para kayong nambobola ng isang bata.
O mga kababayan, anong masasabi nyo? Anong masasabi nyo kay Manang Claire? Bakit nasuplak ni Eden Santos? Nakakahiya ka, Manang Claire. Tas sasabihin nyo, si Eden Santos, makulit, bastos, hindi marunong gumalang at rumispeto, hinaharang pa si BBM, nilabag ang breach of protocol, pero lumabas sa video, si BBM pala yung mismong nagkusa o lumapit sa kanya, si Eden Santos pa yung tumulong sa kanya para ituro kung saan yung mga reporter. Kitang-kita yan sa video na pinalabas nyo. ABS-CBN ang nagpakita dyan. Ngayon, mga kababayan, ito na. Suplak ng lola nyo. Kaya sinasabi ko sa inyo tapos tatanggalin nyo si Eden Santos. Dahil sa mga ganitong mga tanong na hindi nyo masagot-sagot, lumalabas lamang ang inyong mga totoong layunin dito. Na kaya nyo tinatanggal ang isang Eden Santos, gusto nyong papalitan ng ibang reporter. Anong karapatan nyo para diktahan ang Net25 para palitan si Eden Santos na maging representante sa Malacanang Press Corps? Kung hindi ba naman kayo mga tolongges kayo ba'y nag-iisip? Kayo ba'y talagang kwalipikado para tumayo dyan sa kinauupuan yung posisyon o talagang mga tolongges kayo dyan? Kayo na magsabi, ulitin natin. Itong sinasabi ni Eden Santos na saan kinuha itong mga statement ni Manang Claire na mali-mali, talagang timbog sa katangahan ito, mga kababayan. Sorry po. Kasi lumalabas talaga na pangbobola itong ginagawa ni Manang Claire. Para lang may masabi buti na lang merong isang Eden Santos na totoong nagbabalita dito, mga kababayan. Nakakahiya ito sa isang PCO na pag nagbabalita, parang nang bobola lang ito at nang uuto. Ibahin nyo kasi ang isang Eden Santos. Yung iba kasi mga kababayan, nasusuhulan, hindi ko sinasabi maaari. Kasi gusto nilang likidahin at alisin itong si Eden Santos. Umalma nga itong Net25 Bakit nyo aalisin? Sino kayo para diktahan kami? Ba't kayo namimili ng reporter? Mamaya ang ilagay namin dyan, mas makulit kay Eden Santos. Di lalo kayo na buljak dyan. Mga kababayan, ulitin natin itong, buljak na buljak si Manang Claire dito. Parang hindi abogado kung magbalita. Hindi talaga nababagay ito sa kanyang pwesto. Ano kaya kung ikaw na lang alisin dyan, Manang Claire? Pati yung mga kasama mo dyan. Yan din ang banat ni attorney, ni Camarcoleta na hindi nyo alam ang mga trabaho nyo. Ginagalit nyo kasi si Katunying Pati kayo, nabuljak Lahat kayo dyan sabihan kayo na mga tolongges kayo sa Malacanang mga kababayan, ulitin natin Grabe itong Eden Santos Good job Talagang nailabas mo ang pagiging tolonggis sa mga ito. Mga kababayan. Grabe. Ako, masasabi ko dito, approve ako sa iyo, Eden Santos. Kasi, isa ka talagang matapang. Isa kang napapanahon at palaban na nagbabalita. Yung iba aanga-anga na reporter, parang aso lang na oo ng oo. Ganito gawin mo Huwag kang magtanong ng mahirap etong sa'yo. Parang ganun mga kababayan hindi ko sinasabi na nababayaran Parang ganun na parang takot na takot yung iba na magtanong baka magkamali.
Di ba mga kababayan? Si Eden Santos, hindi nila maoto, hindi nila mabola-bola. Ngayon, kinaiilagan nyo, kinakatakutan nyo kasi. Anong masasabi ng mga netizen? Mga kababayan, mamaya magbabasa tayo ng comment ha. Ito na po, ulitin natin ano bang sinabi ni Eden Santos. Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? Report mula kay Eden Santos. At nandito po yung iba mga pangalan. Dito po. Ayan na. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug-cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi niyo mga barangay na nasasabi nating drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na Mga kababayan, walang nakalagay kung kailan nagsimula, wala mga pangalan ng mga barangay. Incomplete ito, hindi ito magandang balita. Hula-hula lang ito mga kababayan, sa totoo lang. Maniwala po kayo, hindi ganyan ang mga datos ng totoo. Kailangan may mga pangalan yan. Ba't hindi nyo nilalagyan ng pangalan? Maaaring ito, fake news ito. Incomplete Kulang-kulang yung mga detalye. Hindi maayos ang pagkakabigay mga kababayan. Saka hindi mo maintindihan kung totoo talaga ito. Anong masasabi nyo mga kababayan sa balitang ito? Ba't ganito ito? Hindi ka panipaniwala Tapos itong datos ng PDEA, 25,000. Kay Manang Claire, 4,027 barangay. Ano ang tama, mga kababayan? Hindi tugma itong PCO na sinasabi ni Manang Claire dito sa datos ng mga PDEA. Itong sinasabi na ito, parang ang laki ng diferensya. Ibig sabihin, hula-hula lang itong si Manang Claire. Pangbobola lang talaga ang ginagawa niya. Mga kababayan, ano masasabi nyo? Sige nga mga kababayan, kayo nga ang humusga. Sino ang kailangan matanggal dito? Nakakahiya itong si PCO Claire Castro Sayang ang pagiging abogado mo. Kasi, kulang-kulang, hindi maayos ang pagbabalita mo, may maka lang, kaya nagagalit ang taong bayan sa iyo. Nasisira ang imahe ng pinagsisilbihan mo. Yung principal mo, nasisira. Di ba mga kababayan? Magsabi na kasi kayo ng totoo kung wala talaga, wag niyong pipilitin na lolokohin niyo pa ang taong bayan. Pangit na gawain yan. Kahit anong tago niyo, mabobokya kayo ng mabobokya. Buti na lang, nandyan si Eden Santos. Mga kababayan. Ngayon, talagang itong si Eden Santos, pinaka-sikat na reporter ngayon. Meron ka bang reporter na napagbigyan ng papel na ito maliban kay Eden Santos na nagpalabas ng ganito? Wala po. Si Eden Santos lang ang may lakas ng loob, matapang at pinanindigan itong pagiging factory fake news ni Manang Claire. Nakakahiya ito.
ituloy pa natin mga kababayan paano matimbog at mahuli sa bibig ni Manang Claire ang kanyang pagsisinungaling na mali-mali yung kanyang datos kung ikukumpara natin sa datos ng PDEA dito sa drug-free na pinagmamalaki niya. Cleared yung barangay sa illegal na droga, nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ngang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Grabe naman yan, blanco pa oh. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. O mga kababayan, isipin nyo, drug cleared barangays, 4,027. Cleared against illegal drugs. Ano ba talaga, Manang Claire? Auntie Claire, ano? Meron ka bang banat dito? Meron ka bang rebat? Parang rap battle lang ito. Talo ang bobo dito, Manang Claire. Ano ang itutugma mo dito sa tugma ni Eden Santos? Paano mo pasisinungalingan ito? Nako po, Manang Claire. Nadadamay yung mga matatalino dyan sa pagiging, ewan ko. Hindi ko naman sinasabi na tulongges ka. Yan ang sabi ni Anthony Taberna, ha? Yung isa nating kapatid na bigatin na komentarista at sikat na sikat. Ang tagal niya dyan sa Malacanang, naging vice president ito. Pero hindi ganyan yung asta ni Katonying. Yung isa pa na reporter, 17 years din dyan. Naging presidente din yun, pero hindi ganyan ang mga asta nila. Sabi nga ni Harry Roque, yung dating laging nang babara kay Tatay Digong, si Pranada ba yun? Yung hinigpitan din pero hindi tinanggal, mga kababayan. Buti wala ang mga yun. Ang titindi ng mga yun, mga kababayan, mga viral na reporter yun, magagaling. Yung babae na Rappler yata ito, mga kababayan. Kung kilala nyo po itong sikat na ito na laging viral din na kung bumanat din talagang nakikipagdebate kay kay PRRD pero hindi niya tinanggal ito, mga kababayan. Ngayon, dahil dito sa mga tirada ni Eden Santos na direct to the point, na yung ini-interview nagiging tanga, nagiging bobo. Wala kayong masabi dito. Ano kayang statement ni Manang Claire dito, mga kababayan? Hanapin pa natin yung isang may interview dito I-check natin, mga kababayan, Claire Castro, Wait lang, mga kababayan. I-check natin. Claire Castro. Eden Santos. Check natin, mga kababayan, eto. Claire Castro on Palace reporter Eden Santos. Eto na po, mga kababayan. Ano ang masasabi niya? Naku, yabang ni Manang Claire dito. Talagang hindi mawala ang kanyang pagiging mayabang dito. Parang nagmamalaki pa sa kanyang katulonggisan, mga kababayan. Old Spice keeps your pit. Check natin, mga kababayan, para makita natin kung ano ang pagiging fake news saka ewan ko sa inyo. Hindi talaga maganda ang ginagawa nyo. Talagang hindi kayo bagay na maging PCO. Nakakahiya kayo, Manang Claire. Talagang binabas kayo ng taong bayan ngayon. Nasisira ang principal nyo. Yung amo nyo nasisira na. Sira na nga. Sinisira mo pa. Eto na, mga kababayan. Talagang meron tayong ipapakitang interview dito. Eto na po, mga kababayan.
talagang pinanindigan ni Aling Claire itong pagiging fake news niya. On the flack that the PCO is getting because of an alleged push to remove a certain Net25 reporter from covering the palace and the president. O sino nag-push na siya mawala? PCO, ma'am. The PCO wrote a letter to Net25. O because of the breach protocol? Oh, breach of Yun yung protocol nakikita. daw. At kung maraming meme na lumalabas ng mga vloggers na ito'y patungkol sa akin, nakita nyo naman kung paano naman ako sumagot, paano ko naman siya entertainin. Wow. So, it's not about me, it's not about her. Siguro sa nangyari na sa video. Diba? Nakita nyo naman sa video. So, sa akin, anybody can ask me question. Diba? So, kung ano lang yung sinasabi ng PCO, siyempre, susundin natin yun. Sa tingin nyo, mga kababayan, wala siyang kinalaman dito? Wala kang kinalaman, Auntie Claire? O talagang ikaw mismo yung nagtulak para alisin itong si Eden Santos para hindi ka na mabalatan ng buhay, hindi ka mapahiya tuwing may press conference sa Malacanang na hirap kang sagutin. Nabibisit ka pa nga eh. Ngayon, itong 4027, napakalaki ng pagiging fake news mo dito. Isipin mo, 25,000 against 4,027 drug-free barangay. Saan mo nakuha itong datos na ito? Manang Claire, saan mo nakuha itong datos na ito? Ipaliwanag mo nga po. So, I can accept any question. Basta, okay din sa PCO. Ma'am, so it's a categorical denial na based on the allegations of some netizens online na you were the one who allegedly lobbied for a certain reporter to be... Unang-una, ba't naman ko ilalabi na mawala ang isang reporter dito? Diba? Unless, meron talagang violation. Saka hindi ako po ang nagpapasya niyan. Hindi naman din po ako yung secretary. So, hindi naman po ang may hawak ng MARO. Tayo'y press officer lang. So, kung ikinakabit nila sa akin ito, sorry, you're wrong, fake news. Oh, sorry. Fake news. Mga kababayan, grabe ano? Sorry. Fake news. Kaloka itong mga banat ni Manang Claire, ha? May pa-sorry-sorry pa, fake news. Sabihin mo mag-sorry ka dahil ikaw yung lantaran na gumagawa ng mga fake news. Ano sa tingin mo? Hindi fake news itong mga sinabi mo. Kaya ka binabanatan ng netizen sa FB, sa YouTube eh. Oh, mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Ulitin nga natin. Ma'am, last na, may ano na po, may... Sorry, you're wrong, fake news. Ma'am, last na, may ano na po, may update na po regarding the status. May decision of the report. Hindi mo. Ngayon, hindi kasi talaga ako yung nagde-decide niyan eh. So, di ko alam so far. So, wala akong mababanggit. Is this something that the secretary has tackled with you or the other undersecretaries? Ang pagkakaalam ko, may sinulat ka. O mga kababayan, wala daw siyang kinalaman. Hindi naman daw siya yung secretary. Undersecretary lang daw siya. Yusek. Merong mas mataas sa kanya, kaya wala daw siyang kinalaman. O, tapos sasabihin niya, sorry kayo, fake news kayo. O, anong masasabi mo sa sinabi mo? O, mga kababayan, grabe dito ha. Hindi, ay naku po. Balikan natin yung sinabi niya dito ha. Viral ito mga kababayan ha. Check natin. Naku, talaga nga hindi mapapalusot ito mga kababayan. Grabe itong pagiging fake news ng lola nyo. I-check na natin mga kababayan. Yari na. Sige, tiyagain po natin ito. Talagang tignan natin kung sino ang talagang fake news dito, mga kababayan. Lumabas talaga ang pagiging tulongges. Mga kababayan, ha? Eto na. Talagang makikita nyo dito, mga kababayan. Yari kayo dito, Manang Claire.
lumabas ang pagiging tulongges nyo talaga dito. Hindi maganda ito na ginagawa nyo. Talagang huling-huli kayo sa akto. Yung sinabi na pagiging fake news nyo, lumalabas lamang. Grabe mga kababayan O eto na. Eto na po mga kababayan. Makikita natin dito. Sino talaga ang nagsasabi ng fake news dito? Tignan natin mga kababayan pasok. Eto na mga kababayan, tiyagain nyo po ito. Talagang yari na. Sino ang nagsasabi ng ano dito? Sino ang fake news dito, mga kababayan? I-check natin. Talagang makikita nyo talaga dito. Sino ang nagsasabi ng katotohanan dito? Mga kababayan, check natin. Grabe ito mga kababayan Hindi maganda ito sa isang PCO na nagsasabi ng fake news mga kababayan. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Yan. May we know po kung yari ka dyan. Anong mga barangay, kahit ilan lang po, yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs? Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Mga kababayan. Umabot na rin sa 607 balay silangan, reformation centers, ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Grabe Saan pong area itong balay silangan drugs? Mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Centers para yung address po. Sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Okay. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. May we know po kung mga kababayan, di ba? PCO versus PIDEA, di tugma. Kayo nang humusga dito mga kababayan Talagang lumabas talaga ang pagiging fake news ng lola nyo. Ano ang masasabi nyo dito mga kababayan? Huling-huli sa akto. Grabe na ito. Talagang hindi... Ay, nako po. Manang clear. Anong sinasabi ng mga netizen dito mga kababayan? I-check na natin kung anong sinasabi ng mga netizen dito. I-check natin mga kababayan pahiya si dito. Pahiya na naman ang lola nyo. Mga kababayan. Nakakahiya ito. I-check po natin itong sinabi po ng mga netizen. Ano bang masasabi ng mga netizen dito mga kababayan? Ano ang kanilang reaction dito? Yari ka, manang clear. Talagang lumabas ang pagiging fake news mo dito. Check natin mga kababayan itong si Manang Clear talagang This is how you eat an Oreo. Mga kababayan, i-check natin. Huling-huli po ang lola nyo. Huling-huli po sa pagiging fake news dito, mga kababayan. Talagang, naku po, hindi natin alam kung abogado ba ito. Nakakahiya po sa isang sa isang abogado ito, mga kababayan, dahil hindi alam ang ginagawa, hindi alam ang sinasabi. Grabe mga kababayan. Mag-ano tayo ng mga comment Magbasa tayo ng mga comment ng mga netizen. Anong masasabi nila dito sa balitang ito? Na talagang fake news ang lola. Manang clear, mga kababayan. Matindi ito I-check natin si Edin Santos, mga kababayan. Saglit na lang ito. PIDEA, drug
drug-free. Drug-free. Eden Santos. Ang tindi nito ha. O mga kababayan, naku, yari. Hindi talaga maganda sa isang Eden Santos. Check natin ha. PCO versus PDEA. PCO versus PDEA. Hindi tugma. Di tugma. Nako po. Hindi tugma. O mga kababayan, ito. I-check natin. Hindi tugma talaga ito. Itong kanilang sinasabi dito na statement nila. Yari na, mga kababayan. Ano ba sabi ng mga netizen dito? Yung mga komento nila. Naku po, fake news ang lola nyo. Walang ginawa kundi magbigay ng mga fake news. Naku po, mga kababayan, fake news daw ang lola nyo. Matindi. O mga kababayan, ano masasabi nyo? Factory fake news, si Lola Claire. Laging lutang. Naku po, sabi ni Anthony Sanchez, lutang na lutang. Hindi mo alam kung totoo ang sinasabi. Bakit naging abogado ito? Naku po. Ibang klase talaga ang lola nyo, mga kababayan. Timbog sa katalinuhan ni Eden Santos. O, mga kababayan, mag-comment po kayo. Yan ang sinasabi natin. Dapat, pag nag-aano kayo, totoo. Hindi mga fake news. Kaya mga kababayan, ano po ang makokomento nyo dito sa sinabi ni Manang Claire dito na 4,027 na mga drug-free na barangay at wala ng mga addict. Kinumpara dito sa PCO at PDEA, ang laki ng diferensya. 25,000 sa PDEA, kay lola nyo 4,027 lang. Saan niya kinukuha yung mga datos na ito? Hindi talaga hindi tugma talaga, mga kababayan kayo na magsabi ha, kahit pangalan walang maibigay. Lumalabas lang talaga na ano ito, na talagang hindi totoo, mga kababayan. Magbasa tayo ng mga comment, mga kababayan. Sabi dito, sa talas ng bibig mo, Auntie Claire, kasing talas ng iyong kasinungalingan. Mga kababayan, sinasabi sa inyo di ba? Anong sabi dito? Iulitin natin ha. Drawing lang pala. Dahil sa tanong mo, Eden, evicted ka na sa Malacanang. It's a prank. Naku po, mga kababayan. Yan ang sinasabi natin. Yari ka na naman dito. Ano ang banat mo dito? Suplak ka na naman. Tapos aalisin nyo si Eden Santos. Kaya wala kayo sa katwiran. Walang-wala talaga. Talagang hindi talaga maayos ang inyong ginagawa. Kaya mas okay na kayo ang matanggal kasama ng mga kasama mo dyan. Hindi sakop ng trabaho nyo ang pagtatanggal ng mga reporter na naglalabas lamang ng totoo na hindi nababayaran na gaya ni Eden Santos. Kaya mga kababayan, ano ang reaksyon nyo dito? I-comment nyo po ang mga sari-saring opinion. Yan lamang po ang ating bahagi. Masaya na po ako pag nilike nyo po ang ating YouTube. Subscribe nyo po ako at i-share nyo po ito. At sana po mag-join button po kayo sa ating community para po tuloy-tuloy ang ating yung pagpapalaganap ng tunay na pagbabalita. Once again, ako si The Wonder sa Philippines, ang inyong lingkod. Walang kinikilingan, isang matapang na Pilipino. Gaya ni Eden Santos, walang uurungan, ang babangga giba. Mga kababayan, salamat sa inyo. Mabuhay po mga Pilipino.